Hindi talaga ako magnanakaw. Nadamay lang ako. Halos lumuhod si Rina sa malamig na marmol na sahig nang mahuli siya ng binatang mukhang may-ari ng mansyon. Hawak nitong baril. Isang maling galaw lang. Baka tuluyan ang matapos ang buhay niya sa lugar na hindi naman niya dapat pinasok. Sabi niya, may kukunin lang kami rito kaya ako sumama. Mabilis niyang paliwanag. Yung babaeng tumalon sa bintana, yung magnanakaw, siya talaga yun. Binigyan niya lang ako ng pera para samahan siya. Hindi ko alam na... Sa kakala mo ba? Paniniwalaan ko yung mga kasinungalingan mo. Napahinto si Rina nang putulin siya ni Johan Zamora. Malamig ang tingin ng binata at kahit hindi nito tinataas ang boses, sapat na yun para lalo siyang kabahan. Hindi naman po sa ganun. Maingat niyang sagot. Pero mas maganda sigurong maniwala muna kayo bago niyo ako barilin. Bahagyang kumunot ang noo ni Johan. Pumasok ka dito sa bahay ko, tapos didiktahan mo ko sa mga dapat kong gawin. Hindi ko naman po sinabing barilin yung sarili niyo. Ang sabi ko, huwag niyo akong barilin. Tumahimik ka! Agad na itinikom ni Rina ang bibig niya, pero maya-maya ay muli rin siya nagsalita. Pero paano niyo malalaman ang totoo kung hindi niyo ako hayaang magsalita? Mas lalong sumama ang tingin ni Johan. Sinabi ng tumahimik. Oo po, sabi ko nga po. Ilang segundo lamang ang lumipas. Pero hindi talaga ako isang salita pa, tatawag ako ng pulis. Napatakip si Rina sa bibig niya. Ngayon ay talagang tumahimik na siya. Hindi niya inakalang mauuwi sa ganito ang lahat. 50,000 piso lang ang nasa isip niya nang sumama siya kay Maris. Ang sabi ng babae, sasamahan lamang niya ito sa isang lugar at wala siyang ibang gagawin. Hindi nito sinabi na mansyon iyon at lalong hindi nito sinabi na magnanakaw pala sila. Nasaan ang kasama mo? Tanong ni Johan. Dahan-dahang itinuro ni Rina ang bukas sa bintana. Tumalon po. Alam ko. Bakit niyo pa po tinatanong? Mariing napapikit si Johan bago ibinaba ng bahagya ang baril. Anong pangalan niya? Maris. Buong pangalan. Hindi agad nakasagot si Rina. Hindi ko alam. Pumasok ka sa bahay ko kasama ang taong hindi mo malamang alam ang pangalan. Maris lang yung sinabi niya sa akin eh. Address. Umiling siya. Phone number. May number ako pero baka hindi na niya sagutin. Tinitigan siya ni Johan na para bang hindi makapaniwalang may taong kasing tanga niya. Wala ka bang alam tungkol sa babaeng sinamahan mong magnakaw? Wala talaga. Kakarating ko lang dito sa syudad. Utal na sagot ni Rina habang nakatitig sa baril na nakadikit sa kanya. Binigyan niya ako ng pera kaya ako sumami. Hindi ko talaga alam na magnanakaw pala kami. Mabilis siyang lumuhod at halos idikit ang noo sa malamig na marmol sa sahig na mansyon. Maawa na po kayo. Wala talaga akong kinalaman dito. Ngunit tila walang panahon ang binatang kaharap sa dramang ginagawa niya. Hindi mo malang ba naisip na pwede kang mahuli? Malamig na tanong ni Johan. Kaya ba talaga kawalang laman ng utak mo? Kinalas ito ang magazine ng barila bago yun ibinaba sa ibabaw ng mesa. Pagkatapos ay muling naupo sa madilim na sofa na para bang hindi isang magnanakaw ang nahuli sa sarili nitong bahay. Napatingin si Rina sa baril. Kahit wala na yung bala, hindi pa rin nawala ang takot niya. Hindi ko nga po alam na ganito yung pupuntahan namin. Paliwanag niya. Sabi niya may kukunin lang siya eh. Akala ko gamit niya yun. Sa loob ng mansyon ng ibang tao? Bahagyang napaangat si Rina ng ulo. Napapikit siya at napakagat sa ibabang labi dahil sa totoo lang, siya rin mismo ang nakakaalam na siya ang pinakatanga sa sitwasyong iyon. Kakarating pa lamang niya sa Maynila pero heto siya ngayon, nakaluhod sa loob ng mansyon ng isang lalaking may baril. Pumasok na kayo, utos ni Johan. Agad na bumukas ang pintuan at pumasok ang dalawang malalaking lalaking nakasuot ng itim na tuksido. Itapon yung babaeng yan sa isla. Dagdag ng binata. Hindi na binigyan si Rina ng pagkakataong magpaliwanag pa. Siguraduhin yung hindi yan makakatakas habang wala ko ah. Ano? Bago pa makatakbo si Rina, mabilis nang hinawakan ng dalawang lalaki ang magkabilang braso niya.
Ano to? Pakawalan niyo ako! Sigaw niya habang pilit na kumakawala. Hindi nga ako magnanakaw! Hindi natinag ang dalawang lalaki at agad siyang kinaladkad patungo sa pintuan. Baliw ka na ba? Sigaw ni Rina kay Johan. Sinabi ko na tumalon sa bintana yung totoong magnanakaw eh. Siya yung habulin niyo, hindi ako. Gamitin niyo yung chopper. Sabi ni Johan habang tumatayo mula sa sofa. Iwan niyo siya doon. Nanlaki ang mga mata ni Rina. Chopper, anong isla ba yung sinasabi mo? Hoy, hindi ako sasama sa inyo. Hindi na siya pinansin ni Johan. Tahimik nitong pinulot ang baril mula sa mesa at ibinalik sa lalagyan nito. Hindi alam ni Johan kung tama bang naiisip niyang gawin. Ngunit habang pinagmamasdan niya ang magulong babae, patuloy na sumisigaw at nagpupumiglas. Naisip niyang maaari niyang samantalahin ang sitwasyon. Matagal na siyang kinukulit ng lolo niya tungkol sa babaeng pakakasalan. At baka si Rina ng solusyon para tuluyan ng matapos ang problemang yon. Hoy, mister! Pakawalan mo ako! Patuloy na sigaw ni Rina habang inilalabas siya ng dalawang lalaki. Kapag nakatakas talaga ako, ikaw ang unang kong kakagatin! Bahagyang napahinto si Johan. Kakagatin? Oo! Kakagatin talaga kita! Muling kumunat na noo ni Johan bago tuluyan tumalikod. Dali na siya bago pa sumakit ang ulo ko sa babaeng yan. Nang tuluyang mawala si Rina sa paningin, ay saka lamang nakahinga ng maluwag si Johan. Napatingin siya sa cellphone na kanina pang walang tigil sa pagtunog. Napapikit siya na mariin nang makitang pangalan ng lolo niya sa screen. Ay, ang kulit talaga ni lolo. Pulong niya bago sinagot ang tawag. Yes, lolo. Ay, sa wakas ay sinagot mo rin ako. Bunga agad ang matanda. Ilang beses na kitang tinawagan. May nasikaso kasi ako. May mahalaga pa ba yan kaysa sa pamilya mo? Napatingin si Johan sa bukas sa pintuan kung saan nilabas si Rina. Sa ngayon, oo. Wala akong pakialam sa trabaho mo. Ang gusto kong malaman, kailan mo dadalhin dito ang babaeng sinasabi mong pakakasalan mo? Natahimik si Johan. Ilang buwan na niyang sinasabi sa abuelo na meron na siyang kasintahan para lamang tumigil ito sa paghahanap ng babaeng ipapakilala sa kanya. Hindi niya inakalang hihingan siya nito ng patunay. Busy siya, lolo. Maikling sagot niya. Ganyan din ang sinabi mo noong nakarang linggo. Dahil busy pa rin siya. O baka naman wala talagang babae. Mariing napahawak si Johan sa sariling bewang. Lolo, sinabi ko na meron, di ba? Kung gano'n ay dalhin mo dito. Lolo, hihintayin ko babaeng yan, ha? Mariing sabi na matanda. Pagkatapos noon, titigilan na kitang kulitin tungkol dito, Johan. Gusto ko lang na bago ako mawala makita kong hindi ka na nakakulong sa madilim mo nakaraan dahil sa pagkawala ng mga magulang mo. Hindi na nakasagot si Johan. Mariin na lamang siyang napapikit habang pinipigilan ng inis. Hindi mo kailangang gamitin sila mama at papa para pilitin ako. Hindi kita pinipilit. Nag-aalala lang ako sa'yo. I'm fine, lolo. Hindi. Matagal mo nang sinasabi yan, pero alam nating pareho na hindi ka maayos. Humigpit ang hawak ni Johan sa cellphone. Mula nang mamatay ang kanyang ama at ina sa isang aksidente sa eroplanong sinasakyan ng mga ito, tuluyan ang nagbago ang pananaw niya sa buhay. Bata pa lamang siya noon, ngunit sapat ng pagkawala nilang dalawa para matutunan niyang walang bagay na nananatili. Doon nagsimula ang galit niya sa mundo at mula noon, hindi na rin siya naniwala sa pag-ibig. Dalhin mo lang dito, nobya mo. Gusto ko lang siya makilala. Pagpapatuloy ng kanyang lolo. Wala na akong ibang hihilingin sa'yo. Tahimik na napatingin muli si Johan sa pintuang dinaanan ng dalaga. Magulo, maingay, at mukhang hindi kayang manahimik kahit ilang segundo ng babaeng yon. Pero sa ngayon, siya lang ang babaeng maaari niyang gamitin para matapos na ang problemang ito. Sige lo, dadaling ko siya dyan. Malamig niyang sagot. Bukas? Sasabihin ko kapag handa na siya. Hindi na hinintay ni Johan ang sagot ng kanyang lolo at agad niyang pinutol ang tawag. Samantala sa isla. Ano ba ginagawa niyo? Pakawalan niyo nga ako!
Patuloy na nagpupumiglas si Rina habang inaalalayan siya ng 2 bodyguard papasok sa mansyon. Nang tuluyan silang makapasok, napahinto siya sa gulat. Malawak ang loob ng bahay. Makinang ang marmol na sahig, matataas sa mga haligi. At halos kasinlaki ng buong bahay nila sa probinsya ang sala. Sa laki at ganda ng paligid, pakiramdam niya'y nakapasok siya sa isang kaharian. Pero hindi yun sapat para mawala ang galit niya. Kung pinakawalan niyo na lang sana ko, edi hindi na kayo madadami sa walang yang yon. Sigaw niya. Hindi siya pinansin ng 2 lalaki at patuloy siyang inakay paakyat ng hagdan. Dito muna kayo, ma'am. Sabi ng isa sa mga bodyguard na ngayon lamang nagsalita. Darating din si Sir Johan mamaya. May meeting pa siya sa Manila. Ano? Napalingon agad si Rina. Johan ang pangalan niya? At susunod pa siya dito? Opo. Sandali, ano ba nangyayari? Naguguluhang pinagmasdan ni Rina ang malinis at malawak na silid na pinapasukan nila. Hindi ba dapat nakakulong na ako? Bakit niyo ako dinala dito? Walang sumagot sa kanya. Hoy, nagsasalita ako! Iniwan ng mga bodyguard ang bag niya sa ibabaw ng maliit na mesa bago sabay na lumabas. Teka! Mabilis na tumakbo si Rina patungo sa pintuan. Ngunit bago pa niya iyon maabutan, tuluyan na itong sumara. Agad niyang hinawakan ang seradura. Nakalaka! Ilang beses niya yung pinihit at malakas na kinatok ang pintuan. Buksan niyo to! Hindi niyo ko pwedeng ikulong dito! Magpahinga muna kayo, ma'am! Sagot ng bodyguard mula sa labas. Hindi ako makakapagpahinga. Dinukot niyo ako eh! Utos po ni Sir Johan. Sabihin niyo sa Sir Johan yun na baliw siya! Wala nang sumagot. Napatras si Rina at muling pinagbasdan ng silid. Malaki ang kama, malinis ang bawat sulok, at may sariling balkonahe kung saan tanaw ang malawak na dagat. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras. Kahil na ang langit nang muling bumukas ang pinto. I'm sorry I made you wait so long. I didn't mean to leave you bored. Bungad ni Johan habang pumapasok. Kalmado ito naupo sa maliit na sofa. Samantalang nanatiling nakatayo si Rina at nanlilisik ang mga matang nakatitig sa napakagwapong binata. So, pag-usapan na natin kung bakit kita dinala dito. Nasiraan ka na ba ng ulo mo? Galit na tanong ni Rina. Alam mo bang kidnapping na itong ginagawa mo? Alam ko naman yon, sagot ni Johan. Pero hindi kita dinala dito para saktan. Kung ganun, pakawalan mo ako. Pakinggan mo muna yung alok ko. Ano bang kailangan mo sa akin? Kailangan ko magpakilala ng fiancé sa lolo ko. Diretsong sabi ni Johan. At gusto kong ikaw yung magpanggap na babaeng yun. Ano? Hindi malaman ni Rina kung matatawa ba siya o magagalit sa kabaliwang narinig. Ano ba to palabas? Una, pinagbintangan mo ako magnanakaw. Ngayon naman, gusto mo akong gawing kunwaring fiancé mo? Kung kabaliwan lang to, hindi ako magsasayang ng pera at panahon sa gaya mo. Matabang na sagot ni Johan. I can buy every part of you for whatever price you want. Agad na nagbago mukha ni Rina. Hindi ako bagay na pwede mong bilhin. Sa panahon ngayon, lahat pwede ng presyohan. Sagot ni Johan. Sabi mo lang kung magkano presyo ng serbisyo mo sa pagpapanggap. Umiwas ang tingin si Rina at mapaklang natawa. Hindi mo talaga kayang intindihin na may mga taong hindi nabibili ng pera. Oh, I almost forgot. Kinuha ni Johan ang isang cellphone mula sa bulsa. Naiwan mo cellphone mo sa mansyon. Tumawag ang nanay mo at sinabi niyang kailangan niya ng pera. Agad na napalingon si Rina. Kinausap mong nanay ko? Yeah, I sent her 100,000 pesos. Nalaki ang mga mata niya. Anong ginawa mo? Consider it your first payment. Baliw ka talaga! Napailing si Rina at huminga ng malalim bago bahagyang lumapit sa nakaupong si Johan. Sige, papayag ako sa gusto mong laro. Pero huwag kang mahuhulog sa akin dahil hindi ikaw ang tipo kong lalaki. Agad na ngumisi si Johan. Hinawakan niya si Rina sa batok at inilapit ang mukha nito sa kanya. Bakas ang gulat sa mga mata ng dalaga dahil sa bigla niyang ginawa. Don't worry, malamig niyang sabi. Hindi rin ikaw yung tipo kong babae at hindi ako mahuhulog sa gaya mo. Mabilis na inalis si Rina ang kamay nito sa batok niya at umatras.
Huwag mo nga akong basta-bastang hahawakan. Huwag ka rin basta-basta lumapit sa akin ng ganito. Hindi ibig sabihin na pumayag ako sa kasunduan mo Pwede mo na akong hawakan kung kailan mo gusto. Tumayo si Johan mula sa sofa at inayos sa manggas ang suot niyang polo. Good. At least malinaw sa'yo na trabaho lang to. Malinaw din sana sa'yo na hindi mo ako pag-aari dahil lang binigyan mo ng perang nanay ko. Alam ko, hindi ang katawan mong binayaran ko, kundi ang kooperasyon mo. Bahagyang kumalma mukha ni Rina, ngunit nanatili ang pagkainis sa mga mata niya. Ano mang kailangan kong gawin? Lumapit si Johan sa maliit na mesa at kinuha ang manipis na folder na nakapatong doon. Inilapag niya yon sa harapan ni Rina. Hindi man lamang girlfriend muna, fiancé agad. Hindi maniniwala ang lolo ko kung sasabihin kong bago pa lang tayo. Binuksan ni Rina ang folder. Nakasulat doon ang buong pangalan ni Johan, impormasyon tungkol sa pamilya nito at ilang detalye na kailangan niyang tandaan. Parang exam na to. Kailangan alam mo yung mga bagay na nakasulat dyan. Paboritong pagkain, paboritong kulay, birthday. Binasa niya mga nakasulat bago na patingin sa binata. Kailangan ko rin bang kabisaduhin kung ilang beses ka naliligo sa isang araw? Hindi na siguro. Sayang, mukha ka pa naman taong mabaho ang ugali kahit mabango. Hindi pinansin ni Johan ang sinabi ni Rina. 3 buwan yung kasunduan. Napaangat ang boses si Rina. Akala ko 1 beses lang ako magpapakita sa lolo mo. Kung ganun lang simple, hindi na sana kita dinala dito. Hindi mo naman sinabi sa akin na 3 buwan. Ngayon, sinabi ko na. Hindi ako pwedeng mawala ng ganung katagal. Kailangan ko magtrabaho at magpadala sa pamilya ko. Babayaran kita. 4 million pesos. Natahimik si Rina. 4 million? Mahinang ulit niya. Ibibigay ko agad sa'yo yung kalahati pagkatapos mong pumirma sa kontrata. Yung kalahati naman makukuha mo after 3 months. Napatingin siya sa folder, saka muli kay Johan. Bakit parang sobra naman yata yung ibabayad mo para lang magpanggap ako? Because you'll be staying with me. Attend ka ng family gatherings, sasabahan ako kapag kailangan. At kailangang maniwala si Lolo na totoong engaged na tayo. Staying with you? Yeah. Sa iisang bahay? Yeah. Iisang kwarto? Hindi. Agad na nakahinga na maluwag si Rina. Pero kapag nandyan si Lolo, kailangan nating magsama sa iisang kwarto. Mabilis siya na patingin sa binatang saksakan ng kagapuhan pero masamang ugali. Ano? Separate tayo ng kama, kumare. Stop overreacting. Wala akong balak gawin sa'yo, no? Mas mabuti. Dahil kahit ikaw pa yung pinakamayaman lalaki sa mundo, hindi kita papatulan. Napailing lamang si Johan. Napansin niyang agad na pinirmahan ni Rina ang kasunduan nang hindi man lamang binabasa na maayos sa bawat pahina. May mga damit akong binili para sa'yo. Sabi niya habang kinukuhang kontrata. Dadali niyo ni Manang Tessa dito. Maligo ka na. Pagkatapos, ihanda niya pagkain mo. Tumayo si Johan at tinalikuran si Rina na para bang karaniwang usapan lamang ang nangyari sa kanilang pagitan. Kinabukasan, nagmulat ang mga mata si Rina nang marinig ang boses ng isang matandang babae sa tabi ng kama. Sa gulat ay agad siyang napabangon at napahawak sa kumot. Ako magiging mentor mo para maging maayos ang kilos mo kapag umarap ka kay Don Rafael. Po? Good morning, Iha. Ako si Senyora Marcela. Magpapakilala nito. Ako ang inatasan ni Sir Johan para turuan ka. Turuan ako ng ano? Tamang pag-upo, paglakad, pagsasalita, at pakikitungo sa pamilya ng mga Zamora. Napatingin si Rina sa malaking orasan sa dingding. 6:00 pa lang ng umaga. Agad nitong hinilang kortina kaya pumasok ang maliwanag na sikat ng araw sa silid. Napapikit si Rina at muling humiga. Hindi ba pwedeng 8:00 tayo magsimula? Hindi. 7:00. Bumangon ka na. Napabuntong hininga si Rina bago tuluyang umupo sa kama. Nakasuot pa siya ng maluwang na pantulog na ibinigay ni Manang Tessa kagabi. Bakit kailangan ko pang matutong maglakad? Marunong naman ako. Hindi sapat na marunong kang maglakad. Kailangan mong kumilos sa parang babaeng pakakasalan ni Johan Zamora. Ano bang espesyal sa paglalakad ng mga mayayaman?
Hindi sila nagmamadaling parang hinahabol ng aso. Napatingin si Rina sa matanda. Di naman ako naglalakad ng ganun. Makikita natin. Makalipas ang ilang minuto, dinala siya ni Senyora Marcela sa isang malawak na silid na may malaking salamin. Pinatayo siya nito ng tuwid at naglagay ng libro sa ibabaw ng ulo niya. Lakad. May libro sa ulo ko. Alam ko. Paano kapag nahulog? Di ulitin mo. Humakbang si Rina. Ngunit sa pangalawang hakbang pa lamang ay nahulog ng libro sa sahig. Tahimik siyang tinignan na matanda. Madulas po kasi yung buho ko. Damputin mo at ulitin. Sa loob ng isang oras, ay paulit-ulit siyang naglakad sa gitna ng silid. Ilang beses nahulog ang libro, ilang beses siyang napasandal sa dingding, at minsan ay muntik pa siyang matapilok sa suot na mataas na tako. Hindi ba pwedeng flat shoes? Reklamo niya. Hindi pwede. Bawat galaw mo ay mapapansin ng pamilya ni Don Rafael. Pati sapatos ko? Especially your shoes. Muling naglakad si Rina. Sa pagkakataong yon ay nakaabot siya sa dulo ng hindi nalalaglagan libro. Very good, sabi ni Senyora Marcela. Ngayon naman, pag-aaralan natin kung paano ka dapat kumilos sa hapag. Hindi ba, kutsara at tinidor lang naman ang gagamitin? Pagdating nila sa dining area, halos mapahinto si Rina nang makitang iba't ibang kubyertos na nakahilera sa magkabilang gilid ng plato. Bakit ang dami naman yata? Lahat ng yan ay may purpose, iha. Di ba pwedeng isang kutsara at isang tinidor na lang? Hindi. Umupo siya at isa-isang tinignan ng mga yon. Kapag nagkamali ako, ano mangyayari? Mapapansin nilang, hindi ka kabilang sa mundong ginagalawan ni Johan. Nawala ang biro sa mukha ni Rina. Doon niya napagtantong, hindi sapat na isuot lamang niya ang mamahaling damit. Kailangan talaga niyang kumbinsihin ang pamilya nito na matagal na silang magkarelasyon. Kailangan ba talagang maniwala silang mahal namin ng isa't isa? Oo naman. Parang gusto niya akong sakalin tuwing nakikita niya ako . Ngayon ang nagdala ng babae si Johan dito. Sagot ni Senyora Marcela. Kaya kapag pinakilala ka niya, talagang pagmamasdan ka ng lahat. Wala ba talaga siya naging girlfriend? Hindi ko alam. Hindi pinag-uusapan ni Johan ang personal niyang buhay. Napaisip si Rina. Baka walang nagtatagal dahil sa ugali niya. Rina! Agad siyang tumuwid na marinig ang boses si Johan mula sa pintuan. Nakatayo doon ang binata. Suot ang itim na polo at maayos sa pantalon. Sa paraan ng pagkakatitig nito sa kanya, alam ni Rina na narinig nito ang sinabi niya. Hello, good morning, fiancé. Bati niya na parang walang nangyari. Hindi ngumiti si Johan. How is she doing? Marami pa siyang kailangang matutunan. Sagot ni Senyora Marcela. Pero, mabilis naman siyang makakuha. Lumapit si Johan sa mesa at pinasadahan ng tingin ng ayos si Rina. Pagkatapos ay naupo sa upuang katapat nito. Pakita mo sa akin, sabi niya. Napatingin si Rina sa binata. Ang alin? Kung may natutunan ka. Itinuro ni Johan ang steak na nakahain sa harapan niya. Kumain ka. Bahagyang napakunot ang noo ni Rina, ngunit agad ding kinuha ang kutsilyo at tinidor. Maingat niyang inilagay ang tinidor sa karne bago yon hiniwa. Tahimik lamang siyang pinagmamasdan ni Johan. Dahil sa kaba, dumulas ang kutsilyo sa plato at lumikha ng matinis na tunog. Sorry. Huwag mong idin ng sobrang kutsilyo, sabi ni Senyora Marcela. Dahan-dahan lang. Muling sinubukan ni Rina, ngunit dahil nauubos ang pasensya niya, tinusok na lamang niya ng tinidor ang steak at agad yung sinubo. Napangisi si Johan habang pinagmamasdan siya. Seryoso ka ba dyan? Ano ka, aso o pusa? Umirap lamang si Rina habang inunguya ang tila hilaw na karne sa bibig niya. Ay, ang arte niyong mayayaman. Sadyan din naman itong mapupunti. Ang dami pang proseso. Hindi yun ang punto, sabi ni Johan. Kailangan mong matutunang kumilos ng maayos sa harap ng lolo ko. Imayos naman akong kumain . Hindi ko naman tinapon sa sahig. Rina, saway ni Senyora Marcela.
Napabuntong hininga siya at muling inayos ang hawak na kutsilyo at tinidor. Ay fine, ulitin ko. Ngunit bago pa muling mahawakan ni Rina ang kutsilyo, tumayo na si Johan at lumapit sa likuran niya. Hinawakan nito ang kamay niyang may hawak na kutsilyo, saka inayos ang pwesto ng mga daliri niya. Anong ginagawa mo? Gulat na tanong ni Rina. Tuturuan kita. Putol ni Johan. Inilapit ito ang kabilang kamay niya sa tinidor at maingat na ginabayan ang paghiwa niya sa steak. Don't press too hard. Sabi nito malapit sa tainga niya. Let the knife do the work. Napatigil si Rina. Hindi niya alam kung sa boses ba nito o sa lapit ng katawan ni Johan sa likuran niya. Pero bigla siyang nahirapang mag-focus. Ganito? Mahinang tanong niya. Yes, steady lang dapat ang kamay. Muli niyang ginalaw ang kutsilyo. Sa pagkakataong yon, maayos niyang nahiwang karne. See? Sabi ni Johan, hindi naman mahirap. Madali lang dahil ikaw yung mahawak. That's the point. Kailangan mong masanay sa tamang galaw. Bahagyang napalingon si Rina sa binata. Dahil sa lapit nila, halos magdikit ang mga mukha nila doon. Agad siyang natigilan. Ganoon din si Johan. Ilang segundo silang hindi gumalaw. Ang kamay nito ay nanatili sa ibabaw ng kamay niya, habang ang tingin ng binata ay bumabas sandali sa kanyang mga labi. Naunang umiwas si Rina. Pwede mo na akong bitawan, alam ko na. Agad na bumalik ang lamig sa mukha ni Johan. Binitiwan niyang kamay ni Rina at tumayo na maayos. Kapag handa ka na, saka kita ipapakilala kay Lolo. Sabi niya bago huminga ng malalim. Hindi maintindihan ni Johan kung bakit biglang bumilis ang tibok ng puso niya. Hindi naman siya kinakabahan sa mga babae. Ilang beses na rin siyang napalapit sa iba. Ngunit ni minsan, hindi siya nakaramdam ng ganito. At lalong hindi dapat kay Rina. Hindi naman ito taglay ang mga katangi ang karaniwang hinahanap niya sa isang babae. Magulo ito, palasagot, at walang takot na kontrahin siya. Ngunit sa tuwing lumalapit siya rito, tila siya pang unang nawawala ng kontrol. Lagi naman akong handa. Nakangising sabi ni Rina. Ikaw yata yung hindi eh. Hindi na siya sinagot ni Johan. Mabilis itong tumalikod at lumabas ng silid. Napakunot ang noo ni Rina habang pinagmamasdan ang pagsara ng pinto. Anong problema noon? Lumipas ang 3 araw, ngunit hindi na muling nakita ni Rina si Johan sa isla. Ayon kay Manang Tessa, abala raw ito sa mga meeting sa Maynila. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ni minsan ay hindi ito tumawag upang kumustahin ang paghahanda niya. Samantala, kasalukuyang nasa bar si Johan kasamang pensang si Roswell. Uwi ka na ba sa isla? Nakangising tanong ni Roswell bago lumagok ng ala. Patuloy mo pang iiwasan yung babaeng dinampot mo sa mansyon. Shut up, Roswell. Kinuha ni Johan ang baso at inubos sa laban niyon. 3 araw na siyang hindi umuwi sa isla kahit tapos ng mahalagang meeting niya. At hindi rin niya malaman kung bakit. Ginugulo ba niyang isip mo? Pagpapatuloy ni Roswell. Yung magnanakaw na bigla mo nalang ginawang fiancé, hindi siya magnanakaw. Napatigil si Roswell at unti-unting napangisi. Interesting. What? 3 days ago, sigurado kang kasabwat siya. Ngayon, pinagtatanggol mo na. I'm not defending her. Wala lang siyang alam sa plano ng kasama niya. Pero dinala mo pa rin sa isla. Kailangan ko ng babaeng may papakilala kay Lolo. At sa lahat ng babaeng kilala mo, siya napili mo. Well, she needed money. I needed her cooperation. Hindi ba mas madaling kumuha ng aktres o isang babaeng mula rin sa circle natin? Masyado silang maraming koneksyon. Ayokong kumalit ang kasunduan. Tumango si Roswell bago muling sumandal sa upuan. Okay, sabihin na nating praktikal lang ang lahat. Bakit 3 araw ka nang hindi umuwi? Busy ako. Hindi ka busy ngayon. Hindi sumagot si Johan. Takot ka bang makita uli siya? Mariing binaba ni Johan ang baso sa mesa at biglang tumayo na para bang kailangan niyang patunayan na wala siyang iniiwasan. Oh, teka! Napatuwid si Roswell nang makitang ginawa ng pinsan. Uuwi ako, katulad ng sinasabi mo. Inayos ni Johan ang gusot na suot niyang coat. Para matapos na rin ang walang kwentang iniisip mo. Napangisi si Roswell.
Wala naman ako sinabi na umuwi ka ngayon. Hindi na sumagot si Johan. Kinuha niya ang cellphone at susi bago tuluyan lumabas ng pribadong silid. Naiwan nakangiti si Roswell habang pinagmamasdan ang pagsara ng pinto. Kasunduan lang daw. Makalipas ang ilang oras, lumapag ang chopper sa isla. Tahimik na bumaba si Johan at agad na nagtungo sa mansyon. Gabi na, ngunit bukas pang mga ilaw sa sala. Pagpasok niya ay nakita niya si Manang Tessa na nag-aayos sa mga gamit sa ibabaw ng mesa. Sir Johan, bati nito. Hindi po namin kayo inaasahang uuwi ngayong gabi. Nasaan si Rina? Nasa library po, nag-aaral pa rin ang mga impormasyong ibinigay niyo. Tumango lamang si Johan at naglakad patungo doon. Nakita niyang nakahiga si Rina sa mahabang sofa habang nakatakip sa mukha ang bukas sa folder. Sa tabi nito ay may ilang papel na may nakasulat na mga detalye tungkol sa pamilya Zamora. Rina, hindi ito gumalaw. Mas lumapit si Johan at naupo sa gilid ng sofa. Maingat niyang kinuha ang folder na nakatakip sa mukha nito. Mahimbing ang tulog ni Rina. Bahagyang magulong buhok nito at kahit madilim ang paligid, ay malinaw pa rin sa maliit na sinag ng buwan mula sa bintana. Ang mapupula nitong labi. Hindi niya na malayang natagalan ang tingin niya doon. Doon dahan-dahang gumalaw si Rina at iminulat ang mga mata. Johan? Agad na napatras na bahagya ang binata, ngunit hindi sapat para mawala ang lapit ng mga mukha nila. Bakit nandito ka? Antok na tanong ni Rina. Ako dapat ang nagtatanong yan sa'yo. Bakit dito ka natutulog? Hindi ako natutulog. Pinilit ni Rina na bumangon ngunit napahawak siya sa balikat ni Johan nang mawalan siya ng balanse. Nagpapahinga lang ako. Natutulog ka. Sandali lang naman. Nanatili ang kamay ni Rina sa balikat niya. Nang mapansin niyo ng dalaga, agad sana niya iyong aalisin. Ngunit nahawakan ni Johan ang pulsuhan niya. Biglang nawalang antok sa mga mata ni Rina. Bakit? Hindi agad sumagot si Johan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kamay ng dalaga, ngunit hindi niya tuluyang binitiwan. Na-memorize mo na ba lahat? Halos lahat na. Halos? Bakit? Susubukan mo ba ako ngayon? Oo naman. Napakunot ang noon ni Rina. Pero gabi na. Malapit ang dumating si Lolo. I need to know if you're ready. Tumayo sana si Rina, ngunit dahil nakaupo si Johan sa gilid ng sofa, napilitan siyang humarap dito. Nasa pagitan ng mga hita niya ang isang tuhod ng binata habang nanatili ang kamay nito sa pulsuhan niya. Okay, sabi niya, magtanong ka. How did we meet? Sa isang charity event sa Manila. How long have we been together? 3 years. Who said I love you first? Bahagyang natigilan si Rina. Ikaw. Why me? Dahil malamig ka raw sa ibang tao pero mabait ka sa akin. Bahagyang umangat ang kilay ni Johan. Hindi naman yata ako ganun. Kasalanan mo, ikaw yung gumawa ng kwento eh. Continue. Huminga ng malalim si Rina. Sinabi mong mahal mo ako pagkatapos mo akong ihatid sa bahay. Umuulan noon at ayaw mong bumaba ako sa kotse hanggat hindi tumitigil ang ulan. Tahimik lamang siyang pinakinggan ni Johan. Tapos, tanong niya. Tapos, hinalikan mo ko. Bumaba ang tingin ni Johan sa mga labi ni Rina. Napansin yun ni Rina, kaya bahagya siya napaatras. Script lang yun, paalala niya. I know. Bakit ganyan kang makatingin? Bukas, baka humingi ng pruweba si Lolo kung talagang nagmamahalan tayo. Anong ibig mo sabihin na pruweba? Hindi sumagot si Johan. Sa halip ay dahan-dahan niyang hinuwakan ang baba ni Rina at iniangat ang mukha nito. Agad na bumilis ang paghinga ng dalaga. Johan, hindi dapat ganito ang reaksyon mo bukas kapag hinalikan kita. Hindi mo sinabi na kasama yung halikan sa kontrata eh. Hindi rin nakasulat na bawal. May kondisyon ako na walang hawakan kung hindi kailangan. Pero kailangan yun. Napatitig si Rina sa mga mata niya. Malapit na malapit ang mukha ni Johan at halos magdikit ng kanilang mga ilong. Practice lang? Mahinang tanong ni Rina. Yes. Sigurado ka ha? Hindi agad nakasagot si Johan. Dahan-dahang bumaba ang kamay niya mula sa baba ni Rina patungo sa gilid ng leeg nito. Ramdam niya ang mabilis sa tibok ng pulso ng dalaga
sa ilalim ng kanyang mga daliri. Ang ganda mo, paos na ani Johan. Hindi pa nakakasagot si Rina nang angkinin ni Johan ang kanyang mga labi. Napapikit siya sa mariing halik nito at doon niya nalasahan ang pait ng alak sa bibig ng binata. Lasing lang ito. Iyon ang pilit niyang pinapaalala sa sarili habang humihigpit ang kapit niya sa suot itong coat. Baka bukas ay wala na itong maalala at muli na naman siyang tratuhin na malamig. Mula sa kanyang leeg, gumapang pababa ang palad ni Johan at huminto sa malambot na bahagi ng kanyang katawan. Napasingap si Rina nang maramdaman ang marahang pagpisil nito sa ibabaw ng kanyang damit. Johan, saglit itong humiwalay sa kanyang labi. Mabigat ang paghinga nito habang nakatitig sa namumulang mukha niya. Tell me to stop, Rina. Kapag sinabi mo, hindi ko itutuloy ang sunod kong gagawin. Alam ni Rina na dapat nitong itulak. Ngunit sa halip, mas hinigpitan niya ang hawak sa kuwelyo nito at inilapit muli ang kanilang mga mukha. Lasing ka lang, bulong niya. Hindi, alam kong ginagawa ko. Muli siyang hinalikan ni Johan, mas mainit at mas mapanghas kaysa kanina. Gumalaw ang palad dito sa ibabaw ng kanyang damit. Wari sinusukat ang bawat kurba na naroon. Nang manghinang katawan ni Rina, inalalayan siya nito sa baywang at idinikit sa matigas itong dibdib. Sa bawat pagdampi ng kanilang mga labi, patuloy niyang nalalasahan ang alak. Kaya pilit niyang pinaniwalang sarili na wala itong kahulugan. Nadala lamang iyon ng kalasingan. At kapag sumikat ang araw, pareho nilang makakalimutan ang talaga namang napakainit na gabing yun. Kinabukasan, Iha. Doon lamang nagising si Rina nang marinig ang mahinang pagtawag ng matanda. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata at agad na napatingin sa paligid. Nasa sarili na siyang silid. Nang mapansin niyang iba na rin ang suot niyang damit, mabilis siyang napabangon at hinawakan ng kumot. Anong nangyari? Sinong nagpalit sa akin? Ako, Iha. Sagot ni Manang Tessa. Dinala ka dito ni Sir Johan kagabi, pero ako yung nagbihis sa'yo. Mahimbing ng tulog mo. Agad na bumalik sa isip ni Rina ang nangyari sa library. Ang mga halik ni Johan, ang lasa ng alak sa labi nito at ang paghawak nito sa kanya. Mabilis na uminit ang mukha niya. Si Johan po nagdala sa akin dito? Oo, ayaw kanyang gisingin. Hindi alam ni Rina kung matutuwa ba siya o lalo lamang kakabahan. Ang huli niyang naalala ay nakahiga siya sa sofa habang yakap siya ng binata. Iha, naghihintay na si Sir Johan sa dining area. Pagpapatuloy ni Manang Tessa. Kumain ka na raw dahil aalis kayo mamaya. Aalis? Saan po kami pupunta? Sa bahay ni Don Rafael. Agad na nawalang antok niya. Ngayong araw na? Oo, kaya bumangon ka na't maghanda. Pagkalabas si Manang Tessa ay napahawak si Rina sa ulo. Kailangan niyang harapin si Johan na parang walang nangyari sa kanila. At ang mas masahol pa, kailangan din nilang magpanggap na magkasintahan sa harap ng lolo nito. Matapos magayos, bumaba siya sa dining area. Nandoon na si Johan, tahimik nang umiinom ng kape habang may binabasang mensahe sa cellphone. Maayos ang suot ito at wala ni anumang bakas ng alak o pagod sa mukha. Agad na umupo si Rina sa pinakamalayong bahagi ng mesa. Good morning. Malamig na bati ni Johan. Good morning. Hindi na siya muling tumingin dito. Kumuha siya ng tinapay at nagkunwaring abala sa paglalagay ng palaman. Why are you sitting there? Tanong ni Johan. Napalingon siya. Bakit? May pangalan mo ba yung lahat ng upuan? Kailangan nating mag-usap bago umalis. Maririnig naman kita mula dito. Malakas pa naman yung pandinig ko. Ibinaba ni Johan ang cellphone. Maupo ka sa tabi ko. Saglit na nag-alinlangan si Rina bago tumayo at naupo sa upuang malapit dito. Ngunit sinigurado niyang may sapat pa ring distansya sa kanilang pagitan. Darating tayo sa bahay ni Lolo bago magtanghali. Paliwanag ni Johan. Hindi pa niya alam na ikaw yung babaeng dadaling ko. Hindi ba dapat pinakita mo muna yung litrato ko? Hindi na kailangan. Magtatanong lang yun kung ano-ano. Paano kung hindi niya ako magustuhan? Kailangan lang niya maniwala na gusto kita.
Napatigil si Rina sa pagkuha ng pagkain. Tama naman si Johan. Nagpapanggap lang sila. Kaya bakit ba siya umaasang magkakaroon ito ng pakialam sa kanya matapos ang nangyari kagabi? Tungkol kagabi, oo, wala yon. Mabilis sa putol ni Rina. Lasing ka, mahina ako kaya pumayag ako. Bahagya siyang umiti. Pilit itinatago ang pagkadismaya. So, pupunta na ba tayo? Natahimik si Johan habang nakatingin sa kanya. Hindi ako lasing kagabi. Malamig nitong sabi. Pero nakainom ka. Oo, pero alam ko yung ginagawa ko. Bahagyang humigpit ang hawak ni Rina sa kutsara. Ngunit pinanatili niyang ngiti. Mabuti naman kung ganon. I mean, pareho nating alam na wala yung kinalaman sa kasunduan. Hindi agad sumagot si Johan. Tumayo si Rina at inayos ang damit niya. Maghahanda na ako, Rina. Napahinto si Rina ngunit hindi na lumingon. Kagabi, hindi yun parte ng plano. Alam ko. Then, don't misunderstand it. Doon siya marahang napatawa kahit may kirot sa dibdib. Huwag kang mag-alala, hindi ako maasa. Tuluyan ang umalis si Rina sa dining area. Naiwan si Johan sa hapag habang nakatitig sa pinto ang dinaanan ni Rina. Gusto sana niyang habulin ng dalaga at linawin na hindi niya pinagsisisihan ang nangyari sa kanila. Ngunit sa tuwing susubukan niyang aminin ang nararamdaman, ay nauunahan siya ng takot. Matagal niyang itinuring na kahinaan ng pag-ibig. Ngayon, siya naman ang unti-unting tinatamaan nito. Samantala, ilang minuto munang humarap si Rina sa salamin matapos magbihis. Kumalma ka nga dyan, Rina. Sabi niya sa sarili. Malaking ibinayad niya sa'yo. Trabaho lang to, hindi ka talo. Huminga siya ng malalim bago lumabas ang silid. Paglabas niya ng mansyon, nakita niya si Johan na nakatayo sa tabi ng sasakyan. Malayo ang tingin nito, ngunit agad din yung napawi nang makita siyang bumababa sa hagdan. Saglit siyang pinasadahan ng tingin ng binata. Let's go? Okay. Binuksan ni Johan ang pinto sa passenger seat at hinintay siya makasakay bago ito pumunta sa kabilang bahagi. Nang makapasok ang binata ay agad itong pinandaran sa sasakyan. Aayusin ko yung pagpapanggap natin. Sabi ni Rina habang nakatingin sa labas ng bintana. Gagawin kong lahat para hindi maging mahirap sa iyo ang pagharap sa lolo mo. Hindi sumagot si Johan. Nanatili lamang ang mga mata nito sa daan habang mahigpit na hawak ang manibela. Napalingon si Rina sa kanya. Masaya ka ba? Tanong ni Johan habang inililiko ang sasakyan papasok sa gate ng mansyon ng kanyang lolo. Kaya mo pa rin kumilos ng normal pagkatapos ng lahat? Bahagyang natigilan si Rina. Hindi niya inaasahang tatanungin siya nito tungkol sa nararamdaman niya. Kailangan kong kayanin. Sagot niya. Trabaho ko to. Hindi naman yan tinatanong ko. Ano bang gusto mong marinig? Hindi agad sumagot si Johan. Patuloy lamang siya sa pagmamaneho habang unti-unting lumalapit ang sasakyan sa malaking bahay. Baka hindi mo kayang magpanggap pagkatapos ng nangyari sa atin. Sabi niya, mapaklang napangiti si Rina. Huwag kang mag-alala, hindi ko hayaang masirang plano mo dahil lang sa isang gabing wala namang ibig sabihin. Humigpit ang hawak ni Johan sa manibela. Hindi ko sinabing walang ibig sabihin yon. Agad na napalingon si Rina sa binata, ngunit nakatingin lamang ito sa daan. Kung ganon, ano yon? Pero bago pa yun masagot ni Johan, ay may kumatok sa bintana ng sasakyan. Napalingon si Rina at nakitang isang guard na naghihintay sa labas. Tahimik na binuksan ni Johan ang pinto sa kanyang tabi, kasabay ng pagbukas ng isa pang guard sa pinto ni Rina. Huwag kang kabahan. Sabi ni Johan bago iniabot ang kamay sa kanya. Tinignan muna ni Rina ang nakabukas itong palad. Hindi ako kinakabahan. Then, stop shaking. Doon lamang napansin ni Rina na mahigpit ang pagkakahawak niya sa gilid ang kanyang suot na dress. Huminga siya ng malalim bago nilagay ang kamay sa palad ni Johan. Agad yung hinawakan ang binata at inalalayan siyang bumaba. Pagkatayo niya, bumungad sa kanyang napakalawak na mansyon. Matataas sa mga haligi sa entrada at may ilang tauhang nakahanay sa magkabilang gilid ng hagdan. Mas lalo lang siya napahigpit ang hawak sa kamay ni Johan.
Akala ko ba hindi ka kinakabahan? Mahinang tanong nito. Huwag mo na nga akong kausapin. Bahagyang lumapit si Johan sa kanya. Kapag may tinanong si Lolo na hindi mo alam, tumingin ka lang sa akin. At kapag nagkamali ako nang bahala. Napatingin si Rina sa mukha nito. Sa unang pagkakataon, mula nang umalis sila sa isla, tila seryoso itong pinapalakas ang loob niya. Hindi mo ako pababayaan. Hindi kita pababayaan. Maikli lamang ang sagot, ngunit sapat na iyon para bahagyang kumalma si Rina. Sabay silang naglakad patungo sa entrada. Hindi binitiwan ni Johan ang kamay niya kahit napansin niyang nakatingin sa kanilang mga tauhan. Bago pa sila tuluyang makapasok ay bumukas ang malaking pinto ng mansyon. Isang matandang lalaki ang lumabas. May tangan itong tungkod, ngunit matatag pa rin ang tindig at matalas sa mga matang agad na napunta kay Rina. Johan, tawag nito. Lolo. Ngumiti si Don Rafael bago muling tumingin sa babaeng kasama ng apo. So, ikaw palang babaeng matagal niyang itinatago sa akin. Napahigpit muli ang hawak ni Rina sa kamay ni Johan. Bahagya naman siyang inilapit ang binata sa tabi nito. Lolo, this is Rina Bartolome. Pagpapakilala ni Johan. May fiancé. Bahagyang yumuko si Rina. Magandang araw po, Don Rafael. Kumunot noon ang matanda. Don Rafael. Napatigil si Rina at agad na napatingin kay Johan. Tawagin mo akong Lolo. Sabi ng matanda. Kung pakakasalan ka ng apo ko ay hindi mo na kailangang maging formal sa akin. Bahagyang ngumiti si Rina. Magandang araw po, Lolo. Mas lumawak ang ngiti ni Don Rafael. Mas maganda. Lumapit ang matanda at hinawakan ng kamay niyang hindi hawak ni Johan. Hindi ko akalaing may babaeng makakatiis sa ugali ng apo ko. Napatingin si Rina kay Johan. Hindi rin po madali. Agad siyang sinulyapan ng binata. Ngunit malakas namang natawa si Don Rafael. Sa wakas, may taong kayang magsabi sa kanya niyan. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Rina. Halika iha, sabi ng matanda. Pumasok tayo, marami akong gustong itanong tungkol sa inyong dalawa. Naunang naglakad si Don Rafael papasok sa mansyon. Bago sila sumunod, ay bahagyang yumuko si Johan sa tainga ni Rina. Be careful. Bakit? Natawa naman siya, di ba? Mas lalo siyang nagtatanong kapag nagustuhan niyang isang tao. Nawala ang ngiti sa labi ni Rina. Ha? Bakit ngayon mo lang sinabi? Hinawakan ni Johan ang baywang niya at inilapit siya sa katawan nito. Just stay close. Napatingin si Rina sa kamay nito sa baywang niya. Saglit na bumalik sa isip niya ang nangyari sa library. Ngunit agad niyang itinabo yun. Pagpapanggap lamang ito. Iyon ang kailangan niyang tandaan. Sabay silang pumasok sa loob ng mansyon habang nanatili ang kamay ni Johan sa kanyang baywang. Dinala sila ni Don Rafael sa malawak na sala. Pagkaupo pa lamang nila, agad na tumunog ang cellphone ni Johan. Well, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa iha. Panimula ng matanda bago binalingan ng tingin ng apo. Tinignan ni Johan ang pangalan sa screen ngunit hindi niya sinagot ang tawag. Pinatay niya ang tunog ng cellphone at nilapag yun sa mesa. Mahalaga ba yon? Tanong ni Don Rafael. Hindi naman lolo, makakapaghintay naman yon. Bahagyang napatingin si Rina sa kanya. Alam niyang bihira nitong baliwalain ng trabaho, lalo na kapag may tumatawag dito ng sunod-sunod. Mabuti, sabi ng matanda, dahil matagal kong hinintay ang araw na ito. Kinuha ni Don Rafael ang tasa ng kape na inihain ng katulong bago muling tumingin kay Rina. Paano kayo nagkakilala? Agad na nanigas ang katawan ni Rina. Bahagyang hinigpitan ni Johan ang hawak sa baywang niya. Tila nagpapaalalang manatili siyang kalmado. Sa isang charity event po, sagot niya. Nabangga ko siya at natapon ko yung wine ko sa coat niya. Talaga? Napatingin na matanda kay Johan. At hindi ka nagalit? He was angry. Mabilis sasabi ni Rina. Agad siyang sinulyapan ni Johan. Pero hindi naman niya ako sinigawan. Dagdag niya. Tinignan niya lang ako na parang gusto niya akong palitan kasama ng coat niya. Hindi napigilan ni Don Rafael ang matawa. That sounds like him. Bahagyang nakahinga ng maluwag si Rina. Pagkatapos nun, tanong muli ng matanda.
Humingi po ako ng tawad at nag-alok na bayaran yung quote niya. At tinanggap mo? Tanong nito kay Johan. No. Bakit naman na po? Saglit na natahimik si Johan bago tumingin kay Rina. I asked for her number instead. Hindi inaasahan ni Rina ang paraan ng pagkakasabi nito. Kalmado ang boses si Johan. Ngunit nanatili ang tingin nito sa kanya na para bang totoo ang kwentong sinasabi nila. At ibinigay mo naman? Tanong ni Don Rafael. Opo, sagot ni Rina. Kahit ang sama ng tingin niya sa akin. Then, why did you agree to see him again? Napahinto siya. Hindi yun kasama sa mga pinagpraktisa nila. Napatingin si Rina kay Johan, ngunit hindi ito agad nagsalita. Naghihintay itong marinig ang sagot niya. Dahil huminga siya ng malalim. Akala ko po malamig lang siya dahil hindi niya ako kilala. Gusto ko malaman kung ganun ba talaga siya sa lahat ng oras. At anong nalaman mo? Ngunit bago muling makasagot si Rina, ay muling tumunog ang cellphone ni Johan. Sagutin mo na yan, iho. Sabi ng matanda. Tinignan ni Johan ang pangalan sa screen, ngunit hindi pa rin siya agad tumayo. Sa halip, napatingin siya kay Rina na tila nag-aalangan siyang iwan ito. Okay lang. Sabi ni Rina at pilit ng umiti. Baka mahalaga, sagutin mo na. Okay, babalik ako agad. Bago tumayo ay marang hinagka ni Johan ang noo ni Rina. Saglit siyang natigilan sa ginawa nito. Ngunit pinanatili niya ang ngiti hanggang tuluyang makalabas ang binata. Nang maiwan silang dalawa ni Don Rafael, saka lamang bumigat ang hangin sa pagitan nila. Hindi na nakangiti ang matanda. Hindi ko galing maniwala agad sa ganitong kalokohan, iha. Panimula nito, bahagyang naligas ang katawan ni Rina. Maagang naulila si Johan. Pagpapatuloy ni Don Rafael. Ibinigay ko sa kanya lahat ng meron siya ngayon. At kaya ko ring bawi ng mga yon kapag nalaman kong niloloko niya ako. Napalunok si Rina na mariin. Hindi ko po alam kung ano yung gusto niyong ipaalam sa akin. Alam mo, diretsyon tumingin sa kanya matanda. Hindi nagdadala ng babae rito nga po ko. Hindi rin siya basta humahawak o humahalik sa isang tao sa harap ko. Ngayon, bigla siyang may fiancé na ni minsan na hindi niya nabanggit noon. Mahigpit na hinawakan ni Rina ang mga daliri niya sa ilalim ng mesa. Ano po ba yung gusto niyong aminin ko? Kung ano talagang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi agad nakasagot si Rina. Pera ba? Tanong ni Don Rafael. Binayaran ka ba ng apo ko para magpanggap? Agad siya napatingin sa matanda. Hindi ka namin inimbitahan dito nang hindi mo na inaalam kung sino ka. Pagpapatuloy nito. Nag-imbestiga ako tungkol sa iyo. Nalaman kong isa kang babaeng galing sa probinsya na bagong dating sa Maynila. Niloko ka ng babaeng nagdala sa'yo sa mansyon ng apo ko at doon kanya iniwan ang mahuli kayo. Kung alam na po ninyo yung nangyari, bakit kailangan pa ninyo akong tanungin? Dahil gusto kong sa'yo mismo manggaling ang totoo. Ano po ba talagang gusto niyo malaman? Base sa mga sagot mo, alam ko na. Kinuha ni Don Rafael ang isang sobre at inilapag yun sa harap ni Rina. Marami akong pwedeng ipakilalang babae kay Johan. Binigyan ko siya ng pagkakataong pumili para sa sarili niya. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali na naman siya. Napatingin si Rina sa sobre bago muling humarap sa matanda. Ano po yan? Pera. Bahagyang nanigas ang katawan ni Rina sa hindi maipaliwanag na dahilan. Kung may pakialam ka talaga sa apo ko, gamitin mo yan para makapagsimula ulit. Umalis ka at huwag ka na magpapakita sa kanya. Hindi nakapagsalita si Rina. Hindi ka nababagay sa mundong ginagalawan niya. Pagpapatuloy ni Don Rafael. Habang mas tumatagal ka sa tabi niya, mas lalo lamang magiging komplikado ang buhay niyong dalawa. Doon natuluyang pumatak ang luha ni Rina. Gusto niya sumagot, ngunit tila ginising siya ng mga salitang yon sa katotohanang matagal na niyang iniiwasan. Hindi siya totoong fiancé ni Johan. Binayaran lamang siya nito para gampanan ang papel na yon. At kahit pa may mangyari sa kanila sa isla, wala yung katiyakang may puwang talaga siya sa buhay ng binata. Magkano po ang laman ng sobrang yan? Mahinang tanong niya. Mas malaki kaysa sa matatanggap mo sa kasunduan niyo. Mapaklang napangiti si Rina habang pinupunasan ng luha sa pisngi. Akala ko po ba,
Gusto niyong malaman kung perang habol ko kay Johan. Gusto kong malaman kung anong pipiliin mo. At kapag kinuha ko to, mapapatunayan yung pera lang talagang habol ko. Hindi sumagot ang matanda. Marahang itinulak ni Rina pabalikan sobre. Hindi ko po kailangan yan. Bahagyang kumunutan noon ni Don Rafael. Huwag mong hayaang pairali ng emosyon ang desisyon mo. Magagamit mong perang yan para sa pamilya mo. Kailangan ko po ng pera. Pag-amin niya. Pero hindi ibig sabihin nun, natatanggapin ko ang lahat ng perang ihaharap sa akin, kapalit ng pagtalikod ko sa isang tao. Hindi mo siya kilala ng lubusan. Alam ko po. Then why stay? Napayo ko si Rina sandali. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya nang hindi nagmumukhang umaasa kay Johan. Kasi gusto ko manatili. Diretsong sagot niya. Pero kung mawawala sa kanya lahat ang meron siya dahil sa akin, yun ang hindi ko kayang tanggapin. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa upuan. At kahit hindi niyo ako bigyan ng pera, kaya kong lumayo. Hindi dahil inutusan niyo ako, kundi dahil ayoko mawala kay Johan ng buhay na meron na siya bago pa ako dumating. Tahimik lamang na pinagmasdan ni Don Rafael si Rina. Hindi na hinintay ng dalagang pagbabalik ni Johan. Mabilis siyang tumalikod at tumakbo palabas ng mansyon habang pilit na pinupunasan ng mga luha, patuloy na bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Pagdating niya sa labas ng gate, sakto namang may sasakyang naghahatid na mga gamit sa mansyon na papaalis na. Nakiusap siyang ihatid siya hanggang sa pinakamalapit na bayan. Bago siya tuluyang makasakay, ay natanaw niyang palabas ng mansyon si Johan. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Rina! Mabilis siyang hinabol ng binata, ngunit agad na sinara ni Rina ang pinto ng sasakyan. Sandali! Sigaw ni Johan. Stop the car! Ngunit hindi siya narinig ng driver o baka pinili lamang nitong sundin ang pakiusap ni Rina na huwag nang huminto. Tumakbo pa si Johan kasunod ng sasakyan, ngunit lalo lamang iyon lumayo hanggang sa tuluyang mawala sa kanyang paningin. Nanatili siya nakatayo sa gitna ng daan, hinihingal at mahigpit na nakakuyom ang dalawang kamay. Pagbalik niya sa loob ng mansyon, agad niyang naabutan si Don Rafael na nakaupo pa rin sa hapag. Naroon pa rin sa mesa ang sobrang inihanda nito para kay Rina. Ano sinabi niya sa kanya? Sigaw ni Johan. Iyon ang unang pagkakataong tinasan niya ng boses ang kanyang lolo. Hindi natinag si Don Rafael. Hindi kita pinalaking ganyan makipag-usap sa akin. Then tell me what you did. Lumapit si Johan sa mesa at kinuha ang sobre. Nang makita niyang tseke sa loob, agad na tumigas ang kanyang mukha. Binayaran niyo siyang umalis. Inalo ko siya. Magkano? Hindi na mahalaga kung magkano. It matters to me, Lolo. Pabilis na inihagis ni Johan ang sobre pabalik sa mesa. Then ang sabi niya? Tinanggap ba niya? Hindi. Napatigil si Johan. She refused to take it. Dagdag ni Don Rafael. Kahit alam niyang mas malaki ang halaga niyan kaysa sa ibabayad mo sa kanya. Then, why did she leave? Dahil sinabi kong mawawala sa iyong lahat kapag pinili mong manatili siya sa buhay mo. Hindi makapaniwalang napatingin si Johan sa matanda. Tinakot mo siya. Gusto kong malaman kung anong dahilan niya sa pananatili sa tabi mo. But you had no right, Lolo. May karapatan akong protektahan ng lahat ng pinaghirapan ng pamilya natin. Hindi perang habol niya sa akin. Ngayon, sigurado na ako. Lalong nag-init ang ulo ni Johan. So, this was a test? Oo. At kailangan niya siyang saktan para lang subukan siya. Nagawa mo rin naman. Agad na natahimik si Johan. Tumayo si Don Rafael at kinuha ang kanyang tungkod. Dinala mo siya sa isla ng walang pahintulot. Binigyan mo ng pera at pamilya niya at pinapirma mo siya sa isang kasunduang hindi man lamang niya binasa. Pagkatapos, hinayaan mo isipin niyang wala siyang halaga sa iyo maliban sa papel na pinapagawa mo sa kanya. Mariin pumikit si Johan at napabuga ng hangin. Hindi niya alam kung alin ang dapat niyang unahin, ang habulin si Rina o pigilan ng sarili niyang tuluyang panghinaan. Kung pinalis niya siya, baka hindi na siya bumalik sa akin. Durog niyang sabi. Iyon ang unang pagkakataong narinig ni Don Rafael ang ganoon takot sa boses ng apo. Bakit kailangan niyang bumalik sa'yo?
Tanong na matanda. Ano ba naghihintay sa kanya kapag bumalik siya? Mahal ko siya. Pag-amin ni Johan. At hindi ko kayang hindi na siya makita. Hindi kayang magpatuloy na wala siya sa tabi ko. Hindi ko kaya lahat kapag wala siya. Doon tuluyang nag-init ang sulok ng kanyang mga mata. Hindi na siya naghintay pa ng anuman sagot mula sa kanyang lolo. Mabilis siyang tumalikod at umalis ng mansyon. Handang baligtarin ang buong mundo para lamang mahanap ang dalaga. Samantala, ilan linggo nang nananatili si Rina sa kanilang bahay sa Carlota. Nasa piling na siya ng kanyang pamilya, ngunit pakiramdam niya ay naiwan pa rin ang isip at puso niya sa isla, sa lugar kung saan unti-unting nabuo ang pagmamahal niya sa lalaking hindi niya kayang abutin. Ganun pala yung pagmamahal. Mahinang sambit niya habang mag-isang nakatanaw sa dalampasigan. Kahit nakalayo ka na, parang naiwan ka pa rin sa taong pilit mong kinakalimutan. Na kahit pa ulit-ulit mong sabihin sa sarili mong tapos na, hinahanap-hanap mo pa rin siya. Marahan niyang pinunasan ng luhan dumaloy sa kanyang pisngi. Ilang linggo na lumipas, ngunit malinaw pa rin sa isip niya ang mga sandaling kasama niya si Johan. Ang mga pagtatalo nila, ang tahimik nitong pag-aalala, at ang gabing pareho nilang piniling kalimutan. Akala niya, kapag nakauwi na siya sa Carlota, magiging madali ang lahat. Akala niya, sapat na ang distansya para mawalang nararamdaman niya. Pero habang tumatagal, mas lalo lamang niyang napapatunayan na hindi pala ganoon kadaling kalimutan ang taong minahal mo nang hindi mo namamalayan. Pipilitin mo ba talaga akong kalimutan ng ganun lang? Agad na nanigas ang katawan ni Rina nang marinig ang pamilyar na boses mula sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang umarap. Naroon si Johan. Ilang hakbang lamang ang layo sa kanya. Halata sa mukha nito ang pagod at hindi na kasing ayos ng dati ang suot itong damit. Johan, kung alam ko lang na sa pagtayo ko mula sa mesang yun ay mawawala ka sa akin, hindi ko na sana sinagot ang tawag na yun. Hindi agad nakapagsalita si Rina. Bakit ka nandito? Tanong niya habang pilit na pinipigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. Dahil hinahanap kita. Sagot ni Johan. Hinahanap ko ang babaeng bigla na lang umalis at hindi man lamang hinintay ang sasabihin ko. Umalis ka na. Nanginginig na sabi ni Rina. Kapag nanatili ka dito, baka mawala sa iyong lahat. Then, let me lose it. Agad na napatingin si Rina sa binata. Huwag kang magsalita ng ganyan. Hindi mo alam kung gaano kalaki yung maaaring mawala sa'yo. Alam ko, Rina. Negosyo mo, pangalan ng pamilya mo, lahat ng pinaghirapan mo, wala akong pakialam. Napahinto si Rina sa biglang pagtaas ng boses ni Johan. Bariing pumikit si Johan at pilit na inayos ang paghinga bago muling nagsalita. Buong buhay ko, yun ang tinuro sa akin. Protektahan ang pangalan namin, paluguin ang negosyo, huwag magtiwala sa kahit sino, at huwag hayaang may makalapit ang sapat para saktan ako. Dahan-dahan siya lumapit, ngunit nanatili pa rin ang pagitan nila. Ginawa ko lahat ng yun. Sinunod ko ang bawat patakaran. Inilayo kong sarili ko sa mga taong gustong pumasok sa buhay ko. Akala ko ayos lang ako dahil nasa akin na lahat. Lahat ng mga bagay na maaaring bilhin ng pera. Napayuko si Rina habang tahimik na nakikinig. Then you came. Pinakilala mo sa akin ang pag-ibig na hindi ko kailanman kinilala. Wika ni Johan bago unti-unting lumuhod sa harap ni Rina. Mahal kita. Mahal kita sa parang hindi ko kayang ipaliwanag. Hinahanap kita kahit nasa harap lang kita. At natatakot ako mawala ka kahit hindi pa kita lubos na naangkin. Tuluyang pumatak ang luha ni Rina. Johan, hindi ito bahagi ng kasunduan. Sabi ni Johan. Wala nang pagpapanggap at wala nang bayad. Ako lang ito, Rina. Humihingi ng pagkakataong makasama ka habang buhay. Napahikbi si Rina habang nakatingin sa lalaking nakaluhod sa harapan niya. Rina, pakakasalan mo ba ako? Hindi agad nakasagot si Rina. Yumuko siya't hinawakan ang mukha ni Johan bago marahan tumango. Oo. Umiiyak niyan sagot. Pero kapag sinaktan mo ako naman ang magtatapon sa'yo sa isla. Natawa si Johan sa gitna ng namumuong luha sa kanyang mga mata. I will take the risk.
Isinuot niyang singsing sa daliri ni Rina bago tumayo at mahigpit siya niyakap. Mahal kita. Bulong ni Johan. Mahal din kita. Habang tuluyan lumulubog ang araw sa kanilang harapan, nanatili silang magkayakap sa dalampasigan. Hindi agad bumalik si Rina sa isla kasama ni Johan. Pinili muna nitong manatili sa Carlota upang makilalang pamilya niya at patunayang hindi lamang takot sa pagkawala ang dahilan ng pagpunta nito doon. Kinabukasan, maagang dumating si Johan sa kanilang bahay. Sa unang pagkakataon, hindi siya sinalubong ng mga tauhan. Ang nakaharap niya ay ang ina ni Rina na seryosong nakaupo sa sala kasama mga kapatid nitong tahimik na nagmamasi. Kayo po ba si Johan? Tanong ng ina ni Rina. Opo. Kayo rin bang lalaking nagpaiyak sa anak ko? Hindi agad nakasagot si Johan. Opo. Pag-amin niya. At ako rin po yung lalaking gustong bumawi sa kanya. Napatingin si Rina sa kanya mula sa pintuan. Hindi sanay si Johan na magpakumbaba. Ngunit hindi ito naghanap ng palusot. Hindi ko po may babalik ang mga panahon na saktan siya. Pagpapatuloy ni Johan. Pero sisiguraduhin kong hindi na niya harapin na mag-isa ang mga susunod na araw. Hindi agad ibinigay ng pamilya ni Rina ang kanilang tiwala. Ilang araw na nanatili si Johan sa Carlota. Natuto siyang kumain kasama nila sa maliit na hapag, mag-igib ng tubig at sumama sa palengke kahit pinagtatawanan siya ng mga kapatid ni Rina dahil hindi siya marunong sa siksikan na lugar. Bago sila bumalik sa Maynila, personal niyang hiningi ang kamay ni Rina sa kanyang ina. Hindi ko po may papangakong hindi kami magkakaroon ng problema, sabi niya. Pero pinapangako ko pong hindi ko na siya tatalikuran sa panahon. Dapat sandigan namin ang isa't isa. Marahan tumango ang ina ni Rina. Hindi ko pinagkakatiwala sa iyong anak ko dahil mayaman ka. Ipinagkakatiwala ko siya sa iyo dahil pinili ka niya. Huwag mo siyang bigyan ng dahilan para pagsisihan yon. Opo. Makalipas ang ilang buwan, ikinasal si Rina at Johan sa dalampasigan ng Carlota. Simple lamang ang seremonya. Naroon ang pamilya ni Rina, ang mga tauhan mula sa isla, sina Senyora Marcela, Manang Tessa at maging si Roswell na hindi tumigil sa panunukso kay Johan. Dumating din si Don Rafael. Bago magsimula ang seremonya ay lumapit ito kay Rina. Patawarin mo ka sa mga sinabi ko nun, Iha. Nasaktan po ako. Tapat niyang sagot. Pero, naiintindihan kong gusto niyo lang protektahan ang apo niyo. Hinawakan ng matanda ang kamay niya. Hindi lamang siyang kailangan kong protektahan ngayon. Pamilya ka na rin. Sa harap ng kanilang mga mahal sa buhay, hindi na kinailangan ni Rina at Johan na magpanggap. Wala ng kontrata at wala ring perang kapalit ang bawat salitang binitiwan nila. I choose you, Rina. Sabi ni Johan habang sinusuot ang singsing sa daliri ni Rina. Sa bawat araw, sa bawat pagkakataong matatakot ako magmahal, ikaw pa rin ang pipiliin ko. At pipiliin din kita, Johan. Sagot ni Rina. Pero hindi ibig sabihin niya na palagi kang tama. Nagtawanan ang mga bisita, pati si Johan ay napangiti. Pagkatapos ng kasal ay nanirahan sila doon sa isla. Hindi na bilang bihag si Rina o babaeng binayaran para magpanggap, kundi bilang asawa at katuwang ni Johan. Nagpagawa rin sila ng bahay para sa pamilya ni Rina sa Carlota at binigyan sila ng kabuhayang hindi kailangan suklian. Makalipas ang ilang buwan, bumalik ang mag-asawa sa mansyon ni Don Rafael. Pagpasok nila sa sala, agad napansin na matanda ang kakaibang ngiti ni Johan. Ano na naman ang ginawa niyong dalawa? Tanong nito. Natawa si Rina habang inilagay ni Johan ang kamay sa kanyang tiyan. She's pregnant, Lolo. Hindi agad nakapagsalita si Don Rafael. Unti-unting namuo ang luha sa mga mata nito bago lumapit sa kanila. Sigurado ba kayo? Opo, sagot ni Rina. Magkakaroon na po kayo ng apo sa tuhod. Tuluyang napaluha ang matanda at niyakap silang dalawa. Salamat, Iha. Mahina nitong sabi. Hindi lamang dahil binigyan mo ko ng bagong miyembro ng pamilya,
kundi dahil binalik mo sa apo ko ang pusong matagal niyang sinara. Napaluha rin si Rina habang mahigpit na hinawakan ni Johan ang kanyang kamay. Sa pagkakataong yon, wala nang kailangan subukan o patunayan. Ang kwentong nagsimula sa isang kasinungalingan ay nagtapos sa pagbuo ng isang pamilyang pinili nilang mahalin ng totoo. At sa pagsilang ng panibagong buhay, nagsimula rin ang panibagong kwento ni Rina at Johan, hindi na tungkol sa pagpapanggap, kundi sa tahanang sabay nilang bubuuin. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!